puntahan muna natin. Mukhang nagsasalita po si Attorney Michael Poa, ang tagapagsalita po ni BP Inday Sara, at saka yung Duterte Defense Team. Yeah. Pakadoorin natin, pakinggan. Well, of course, first and foremost, ang gusto natin ay sana ma-dismiss, no? Itong articles of impeachment laban sa kanya. But kung ano man ang mangyari, handa naman kaming depensahan ng ating Vice Presidente. So with that, I think I just want to make this as informal as possible. Hindi naman to formal press con. So siguro po kung meron pa yung mga tanong, pwede niyo po na kaming tanungin. Susubukan namin sagutin. Saan po si Vice President Sara? Okay naman po siya. Business as usual lang po parati ang ating Vice Presidente. Tuloy-tuloy lang po yung trabaho niya. Kaya nga niya binuo itong legal team ng maaga para masigurado siya dahil alam naman natin, na-anticipate na natin itong impeachment laban sa kanya. In fact, meron ng first round last year. So talagang binuo na niya itong defense team nang sa ganun, no, kahit may impeachment ay hindi po na-hamper, no, o hindi natitigil yung trabaho ng ating Vice President. At yung pag-aaral niyo po ng sagot dito sa Senate impeachment or ano yung role ng Vice President? Inubukan po ba niya sa dito kasama kayo sa discussion? Definitely po, definitely. Ang isang answer naman, kami naman po ay mga abogado lamang, no? So kung ano man ang isusulat namin doon, dapat talaga ay nanggagaling sa Vice Presidente, lalong-lalo na, diba, na pinasa talaga niya yung aming answer at siya nagpapatunay na lahat ng nakasulat doon ay nakasaad ng mga depensa para sa kanya. Ngayon po, siguro take ko na rin yung opportunity, no, to thank, of course, the Senate. Napaka-smooth po ng pagpasok namin dito. Wala pong kaguluhan. We'd like to thank the media also for cooperating. So, I just wanted to take the opportunity on behalf of the defense team and of course on behalf of the Vice President to also thank the Senate po, no? Kasi naging napaka-orderly itong pagpapile namin ng aming answer. So, hindi po pagpupunta nyo ng answer ay hindi nagpapasakot sa kayo ang isang na Vice President. Well, but that is without prejudice, of course, doon sa ating Supreme Court petition. No? Hindi naman po kasi incompatible yan. No? Maaari namang, sa ngayon, alam naman natin, hindi naman naglabas ng TRO, for example, ng Supreme Court, talaga namang maaari magpatuloy itong proceedings at kami naman po ay magpa-participate. But again, our participation is without prejudice doon sa mga constitutional infirmities na nakita natin at kaya tayo naghain ng petition sa Supreme Court. Actually, ang summary po ng answer namin is we really just set forth, yung nasabi ko nga kanina, yung defenses ng Vice President, yung nakita nating mga infirmities kahit dun sa naganap na Committee on Justice proceedings, no? Isa na dyan, syempre, yung sinasabi natin na wala namang ebidensyang naka-attach sa mga impeachment complaints at yung mga ebidensya umano na inilabas ay inilabas lamang o nakalap lamang doon sa committee proceedings after we have already filed our answer before the Committee on Justice. Ito yung mga bagay na nire-raise namin, no, sa aming answer at maliban doon, in-address din namin, no, yung bawat article, yung mga allegations sa bawat article, in-address din namin yan sa aming sagot. Ako naman po ay magbibigay po on behalf of the defense team ng siguro executive summary sa ating mga kasamaan sa media dahil alam namin na gusto niyo pong malaman man lang kahit in broad strokes kung ano yung laman ng answer. It's just that, of course, we don't want to litigate our case through the media. So, and yun nga po, no, meron tayong rules on prohibiting us from discussing the merits publicly. So, magbibigay lang po kami ng executive summary sa inyo para may magamit naman po kayo na material at makita nyo naman po kung ano yung basically the gist, no, ng naging sagot. It's, well, the nomenclature is it's an answer, but obviously our answer is being filed without prejudice sa aming Supreme Court petition. Yes, of course, it's always going to be one of our prayers, no? Dahil nga sa tingin namin, naging infirm yung may mga infirmities, yung proceedings bago pa umakyat sa Senado itong articles of impeachment. But having said that, sabi ko nga, maliban doon, sumagot din kami on the substantive issues. Of course, kaya po kami nandito dahil yun nga, parating sinasabi kailan haharap si VP, but I think we have to contextualize yung pagharap. The fact
fact that we filed an answer now, kung hinaharap na ni VP, no, itong mga paratang laban sa Ano na lang forward mo kasi baka ganun din Oh, well, the documents, dumami lang po yun dahil syempre meron tayong mga annexes, no? Mga attachments doon sa ating answer, kaya po marami yun. But the answer itself is around 50 pages, no? Kasama na dyan yung signature pages. So, nasa ganun lang po yung answer natin. But baka kasi magulat kayo at medyo nakamaleta nga. But that's because marami lang po talaga mga annexes. Copies, we had to give 5 copies as required by the impeachment court. Itong ibang baleta according to documents na Documents po, documents. Although wala na pong laman yan dahil na-file na po namin, no, yung ating answer. Yung isa yung monitor na parang doon sa answer ng Calvin, nandun na yung Yes, that's one of the prayers, no, sa answer namin na sinasabi namin meron ngang infirmities yung naging proceedings. That's why we feel that it warrants dismissal. Also, we have raised our objections on the alleged pieces of evidence, no, against the Vice President. By the way, that sinasabi nga natin, and we have to reiterate, yung mga pieces of evidence na yan na hindi naman naka-attach sa original complaints. And itong mga pieces of evidence na to ay nakalap lang, no, noong ongoing yung proceedings ng Committee on Justice and after we have filed an answer. So to us, this goes into basic tenets of due process. Kung kinakailangan, sa ngayon, we don't really want to box ourselves in kung kailan, diba? Kasi parating yan yung tanong. But kung kinakailangan naman ito, we'll have to see, that will have to be determined, no, to have on the developments of the proceedings. Ano yung returns kaya ebidensya na napanat lang sa committee na tapos hinabatak yung Well, actually lahat. Lahat ng mga lumabas. I'm sure you were following the hearings, no? So, AMLAC reports, for example, lahat yan, no? Wala naman yan hindi yan naka-attach sa original impeachment complaints. Well, we raised an opposition and our objections basically on the admissibility of pieces of evidence. So, but we'll see. We'll see. Siyempre, ang ultimate prayer talaga namin ma-dismiss ang articles of impeachment. Tayo po kasi ay depensa, so tayo ay maghihintay muna. Of course, we have witnesses in mind, but as to the details, hintayin muna natin kasi ang burden of evidence dito ay nasa prosecution. No? So once they present their evidence, doon natin ma-determine kung ano ba yung kailangan nating i-presenta to rebut whatever they present. The Vice President, well, we are confident. more the proceedings that you are concerned? Well, not just the proceedings, ma'am. We question the proceedings, but we also, as part of our answer, talagang sinagot din natin yung substantive part, meaning the allegations themselves, no, sa 4 articles of impeachment. According to As I said, ultimately, syempre, dismissal po, no, ng articles of impeachment. Titingnan natin kung ano yung mangyayari sa proceedings, and we will participate, and definitely we will abide by what is constitutionally permissible in the constitutional processes laid out. Yan po ay nagaganap, Kuya Benit, mga kababayan, sa loob po ng Senado. Ha? Ito po ang press ko ng defense team ni BP Sara. Yeah. Kasi ang pagkakalam ko, alas 7 ng gabi ang deadline. Yeah. Matatapos ngayon yung 10 Yung kanilang calendar response. days. Yes, Yeah. ano ha? 10 calendar days. At pagkatapos po nito, ay sasagot naman ang panig ng prosecution, bibigyan naman sila ng 5 araw Yeah. na kanila pong pagtugon. Pagkatapos ng sagutan na yon, itatakda na po ng Senado, Impeachment Court, ang mga susunod na pangyayari.